Alam niyo naman, meron akong adventure bike. I've been thinking about selling that already. Alam niyo kung bakit? Dahil dito, I feel na this kind of bike is something na talagang fit na fit sa akin ngayon. I mean, this kind of bike doesn't really have to be this actually, but I'm looking forward to something like this, similar to this. Pwedeng ito, you know, in this category, something na chill lang. Morning guys at mga kaaro, Tuesday morning. Bon Jovi on the radio. Wah, kala mo radio DJ, no? Pangarap ko yan ng bata ako, actually, maging DJ. Anyway guys, so tayo ngayon ay nasa or gamit ang CU525 cruiser bike of Vogue. Oops. Samahan nyo ulit ako kasi nasa atin pa tong motor na to. Sayang naman, di ba, kung di natin mabablog at di nyo makita. Okay. Yeah, ang sarap. At alam nyo, itong motor na to, sok no sok talaga sa akin. As in, you know, bagay na bagay siya sa height, sa body, sa personality. Alam mo, simple lang, simple pero rock. Para mga linyahan ng ano to, mga 90s tong sinasabi ko. Okay. Mukhang mainit ang discussion regarding regarding dun sa competition na parating. I'm not sure kung kasado na, pero it seems, no, nakita ko lang kay Breezy kaya nakita ko lang sa vlog niya na mukhang kasado na yung laban ni SMB Motovlog tsaka ni Lawrence, no? Mukhang matinding bakbakan yan at anyway, kung matuloy man yan, all the best. Sana walang masaktan, maging maayos, and sana matapos sa isang sa isang magandang pagtatapos, kumbaga. Ang ganda rin ito. That's MT450. Ang gandang motor din. Ganda ng tunog. Sa pamagaan. No, interesting yung laban, no? Kasi yung isa racer, yung isa malapit sa endurance. I mean, racing also has the endurance part kasi syempre paikot-ikot din sila so I'm not sure if that is a plus para kay Lawrence. Idol yan. So kung titignan mo on the surface, parang agrabyado si si SMB, no? Kasi may endurance naman, automatic yung racer, and then lamang siya sa skill pagdating sa racetrack, pagdating sa mga kurbahan. Although nakikita naman natin yung capability ni SMB, no? Talagang bumabanking din naman. But question is, will that apply to a venue kung saan talagang, oh shit, umaambon, kung saan talagang lamang ang mga racers? Kasi racetrack yan kumbaga yan talaga ang area ng mga racetrackers oh shh, no, oh no. Titignan mo ganun no? Talo talaga ang ang SMB dyan but that's the part that is interesting, no? Kasi nga malaking challenge yan kay SMB. Okay, ang bibilib ko kay SMB, no, parang may talaga siya, may puso siya ng fighter. Kahit na hindi sure kung mananalo, sige,
You know, that's a true heart of a fighter. Diba? Yan. But anyway, we'll see. Ang ano lang dyan, syempre involve ang bustahan, involve ang pangalan. So mukhang interesting yan. Okay. Now, guys, naalala ko yan, no? Alam niyo ba na ako may energy rin na pagre-race? May energy ako ng pagiging racer, I think, no? In fact, pangarap ko yan eh, sumali sa ganyan eh. Pero, you know, I gotta be realistic. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na maging racer ng bata-bata pa tayo. So, I doubt it kung mangyayari pa yan, no? But I gotta be realistic na kahit na gusto ko yan, it's something na I can no longer do. I won't do because of my age, diba? Teka, mababasa yung shirt ko eh. Ito kanina magkotse na lang eh. Tigas ng ulo eh. Parang nararamdaman ko to kanina eh, na uulan eh. But it is what it is. Okay, we enjoy rain naman. Hindi nga lang sa ganitong pagkakataon na papasok tayo ng opisina. Certainly not good. Alright, so let's go. Tuloy natin. So guys, sabi ko nga, may energy ako na gusto ko pang mag-racing. I mean, gusto kong mabilis na motor, gusto kong, that's why di ba nag-sport bike pa nga ako. And I still have that kind of energy. Gusto ko yung nararamdaman yung pag-banking. Yung typical na ginagawa ng mga racers, yung pag-overtake. I like that energy. Sobra. Feels good, di ba? Pa-banking ka. Adrenaline rush is there. And sometimes we need that. Depende sa current emotions natin. Yung mga ganon. Wala na eh. Nasa edad na tayo na una priorities natin hindi na ganyan. Pangalawa, physically hindi na rin ganyan. Pangatlo, mentally, you know, although mabilis pa rin tayo mag-isip, but not for that kind of environment. Psychologically, definitely hindi na rin tayo masyadong, my drive is no longer like it was before. Utak ko nagtatrabaho na siya na okay, life, a chill life is better than a fast life. Alright, or a speed, I mean life with the speed, ganon. It's no longer that. Kaya talagang pag chine-check ko yung mga factors na yan, hindi ko na, wala na tayo doon sa area na yon. Now, bakit ko sinasabi to guys at mga kaaro, no? Kasi inaalala ko yung away-away ni Lolo at ni nung isang araw. In fact, ginawa ko pa ng video yun eh, about you know, tama ka nga pero nagkasakitan naman kayo, nasaktan ka, possible baka mademanda ka pa. No. Okay, it's connected to that. Naalala ko kasi si Lolo, kasi tingin ko may energy pa siya ng okay, matapang ka pa kasi you were used to be astig when you were young. But reality guys is lahat tayo tatanda, strength mawawala. I used to lift kilograms of weights dati. Now less than half of what I used to lift, o yung nabubuhat ko, less than half nun na lang ang kaya ko. Imagine niyo yun. Nung bata-bata tayo, dahil laki tayo sa hirap eh, ang lakas ko magbuhat nun. As in, kung makakasabay mo ako sa gym, magugulat ka yung liit ng tao na to eh bumubuhat ng ganito kabigat. You know what I mean? Ganyan yung mga laki sa probinsya guys, para lang malaman nyo na hindi tayo nagyayabang. Laki sa hirap at puro pagbubuhat araw-araw. Ganun ako magbuhat dati. But wala nang ganun eh. Bumababa yung energy natin, bumababa yung strength natin. For, you know, it's just simple science.
'Di ba? Nagbabago ang lahat. Ang tao humihina habang tumatanda. And I don't have that. So talagang pagka tinitignan ko, wala na, hindi na tayo po pwede rin. Now again, why am I saying all these things, no? Meron kasi ilan sa atin, no? Pag bumibili ng motor, okay, this is it. Yeah, maganda to. Ganda motor, ganda ng features, ganda ng mga tech. I mean, you know, sino ba ako para magsalita na hindi bagay sa'yo? But what I'm trying to say here is that merong iba sa atin, or actually madami. Oh shit, paborito ko, It's My Life na kanta, diba? Bumibili ng motor na hindi akma sa kung sino na tayo ngayon. That's why sinabi ko dun sa isang vlog natin, ano ba ang silbi ng motor sa'yo? Ano ba ang magiging papel niya sa buhay mo? Okay, paano ka ba niya matutulungan gawin yung mga life goals mo? Okay? Oo. Ikaw ba yung bata-bata pa na mahilig sa adventure? Maybe go for an adventure bike. Ikaw ba yung gustong racing dahil bata pa, kaya pa ng kalamnan mo, hindi pa sumasakit likod at braso? Then go for sport bike or naked bike, yun na pampogi lang. But ikaw ba yung medyo maedad na gusto mo na klase ng forma? O, diba? Ito naman, nanggigit-git pa. Ginat-git tayo ng Toyota. Okay, anyway, so ikaw ba yung ganon? I mean, kung ikaw naghahanap ng classic, this is one of the bikes na po pwede mong kunin. Ganda. Okay, teka, baka nagre-record. Alright. Okay, so alam mo yun, I guess one of the things na kailangan nating malaman sa pagbili or sa paggamit ng motor ay yung kakayanan natin at the current time. Yan lang naisip ko kasi alam nyo yun, ang motor kadalasan ng ngayon is ini-enjoy na lang, no? And paano mo ma-enjoy isang bagay kung hirap ka? Yeah? If the bike is kahit na maporma pero physically, mentally a burden para sa'yo, you're not gonna enjoy. Say for example guys, no, at mga kaaro, alam nyo naman meron akong adventure bike, the DSX. Okay, at umaandar ang araw, I've been thinking about selling that already. Alam nyo kung bakit? Dahil dito, I feel na this kind of bike is something na talagang fit na fit sa akin ngayon. I mean, this kind of bike, it doesn't really have to be this actually, but I'm looking forward to something like this, similar to this. Pwedeng ito, you know, in this category, something na chill lang, madaling dalhin. I can bring it anytime, kahit may traffic, hindi ko inaalala na baka matumba ako. I mean, don't get me wrong, my DSX is really a powerful bike din. In fact, kung bilis ang hanapin ko at versatility, siguro mas madaming pupuntahan yon kasi it's an adventure bike eh. Diba? Long ride, panalo rin yun. But for my lifestyle now, hindi naman ako madalas mag-adventure eh. Like, you know, paminsan-minsan papasyalan tayo ng medyo malayo, doon nag-a-apply yon. But for most of our activities every day, we're more of a cruiser bike user, or mas applicable yon. It's a reason why, that's a reason why iniisip kong baka mas applicable to sa akin. And I've been thinking about it actually for days since ma-try ko to. Even before, oh shucks, malakas na. Okay, let's go here. I can continue with this. Alright, patila tayo guys. Wala akong dalang kapote, and ayoko maging basang sisiw pagdating sa office. I'm thinking really seriously na bumili ng isang pareho nito. Okay,
Now for the decision na pakakawalan ko ba isa, I am thinking of it, but I might use it also. And plus syempre maganda yung may adventure bike ka. But if I'm gonna put my bike into category, this is number 1 of my list now, or something like this. But you know, best consideration ito I guess is that this is affordable, 350. And dahil nagtabihan na lumakas nga ulan. Siguro pag tayo pumipili ng bike, ano, yun ang importante talaga. Dang. Alrighty. Tayo. Let's go there. Alright, let's do this. I normally don't do this, but I guess it's needed this time. Come on. Okay, wala nang ulan. Whew. Try. You down in a bed of roses. Come on. Pare-pareho mga takot sa ulan ng mga tao. Alrighty.
be there for you. These 5 words I say to you, I'll live in and die for you. What you say your love can do. Bigla ka nag-shift. Come on. Bilis mong konti.